Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang detalye sa pagdinig ng Senado kay Sara Diskaya at mga hindi niya totoong pahayag ayon kay Vico Soto. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tinutukan ng buong bansa maging alkalde ng Pasig City na walang iba kundi si Vic Soto ang ginanap na Senate hearing nitong Lunes, September 1, 2025 ukol sa issue na mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang ghost flood control projects ng DPWH at ilang mga contractors dumalo na rin sa unang pagkakataon ang pinaka-controversial na contractor sa bansa ngayon, si Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation matapos ma-isyuhan ng subtina ng Senado dahil sa hindi nito pagsipot sa naunang pagdinig. Ipinakita umano ni Mayor Vico sa kanyang mga followers sa social media and interest niya sa panonood ng hearing dahil na rin sa mga sasabihin ni Sara Diskaya na minsan kumalaban sa kanya sa halalan. Isa kasi siya sa mga nakakaalam na ang ilang mga proyekto na binuksan ng kumpanya nila na St. Gerard Construction sa Pasig ay hindi nakapagbigay umano ng solusyon sa problema sa kalsada sa lungsod. Kinisa ng mga senador na sumama sa pagdinig ang mga imbitadong panauhin tulad ng mga contractors, DPWH officials at ilan pang sangkot sa issue. Kinilala naman si Sara sa harap ng Senate Committee na ang pag-aaring kumpanya ng kanyang pamilya ay minsan nang nakipagkompetensya sa isa't isa para sa magkakaparehong flood control projects. Narinig ang pag-amin ni Diskaya matapos siyang idiin ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada para kumpirmahin kung ang kanyang siyam na kumpanya ay sabay-sabay na sumasali sa mga biddings para makakuha ng solong kontrata sa DPWH. Unang itinanggi ni Diskaya ang paratang ngunit bumigay din ito matapos magbanta si Estrada na kukuha ng official records mula sa DPWH, ani Estrada. That is not a legitimate bidding because of those 9 competing for one contract have only one owner. So whoever wins that bidding, you are the actual winner. Ang pagbubunyag na ito ay nagbunsod ng mga hinala sa mga mambabatas na ang dapat na competition sa proseso ng bidding ay para lamang sa pagpapakita na sinadya ito upang magkaroon ng semblance of legitimacy. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo sa pagdinig na ang ganitong gawain ay katumbas ng pagmamanipula sa procurement system. Ang siyam na mga kumpanya ng pagmamay-ari ni Sara ay ang mga sumusunod: Alpha and Omega Construction, St. Gerard Construction, St. Timothy Construction, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amenities Horizon, Builders and General Contractor and Development Corporation at Waymaker OPC. Ipinakita rin ng records na ang Alpha and Omega lamang ang nakakakuha ng 71 flood control projects and contracts noong 2022 sa 49 na isinumite nito sa biddings. Dahil dyan, dinansya ni Diskaya na ang kumpanya nila ay nakakuha ng higit kumulang 400 government projects mula noong 2022. Panindigan din siya na kahit kilala niya ang ilang mga district engineers sa mga probinsya gaya ng Laguna at Bulacan, walang nagbigay sa kanya ng preferential treatment. Nilinaw din ni Diskaya na mahigit 2 dekada umano sa construction ang kanyang pamilya na pumapasok sa mga flood control projects noon pang 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Ang pagbibigay ni Diskaya ng kanyang testimonya ay para din linawin ang mga viral interviews na lumalabas kung saan ipinagmamalaki niya ang pagiging bilyonaryo sa pamamagitan ng mga kontrata ng DPWH. Sinabi ni Diskaya na ang mga video umano na nailabas tungkol sa kanya ay splice o pinutol-putol at edited, kaya naman nabigo nitong ipakita ang kanyang buong pahayag tungkol sa pagkikipagtulungan nila sa lokal na ahensya. Dahil dito, hindi napigil ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na tanungin siya na inaakusahan niya ang mga mamahayag na sadyang inedit ang kanyang mga salita. Nasa video interviews din kasi ni Diskaya nang pagbanggit niya na mayroon silang 40 luxury cars, pero nang dumating ito sa Senado, 28 na lang daw ito dahil ang kabuuan ay tumutukoy din sa mga service cars ng kanilang kumpanya. Ang mga ito ay Rolls-Royce 42 million pesos, Mercedes Maybach 22 million pesos,
Bentley 20 million pesos, Mercedes AMG 63 20 million pesos, White Cadillac Escalade 11 million pesos, Black Cadillac Escalade 8 million, 2 GMC SUV is 11 million each, Chevrolet Silverbanet second-hand 3 million pesos, Range Rover Autobiography 16 million pesos, Land Rover Defender 7 million pesos, at Range Rover Evo 5 million pesos. Umani ng sari-saring opinyon ang naging pagdinig ng Senado noong unang araw ng Setyembre at hindi naman nagpaiwan si Mayor Vico ng Pasig City sa paglalabas niya ng mga puna lalo na sa pagbibigay ni Sara Diskaya ng kanyang testimonya nang sabihin kasi nito na hindi na siya konektado sa 8 na kumpanya. Pakiwari ng alkalde na nadulas din ito sa sarili niyang explanation sa ilang minuto pa lang ng pagsasalita. Inamin niya rin kasi na may connection pa siya sa 9 na kumpanya nang magsimula si Senator Jinggoy na magtangka sa kanya muli itong nahuli na nagbigay ng contradicting answer dahil sa paglilinaw kung sino si ang Amethyst Horizon at si John Brian Eugenio. Sinabi ni Sara na ito ay isa sa kanilang mga empleyado. Dito na humirit si Senator Jinggoy at sinabing dami dahil ang tinutukoy niya ay nakapangalan na kumpanya na pagmamay-ari ng mga diskaya sa ibang tao. Umaasa si Vico na lahat ng relevant authorities ay kumilos ng mabilis bago pa makalayo ang mga taong susi sa paglutas ng problema sa bansa. Sinabi rin niya na patuloy nilang gagawin ang kanilang tungkulin para sa pagsasaayos ng bansa, hindi rin sila papayag na basta na lang natatahimik at mawawala ang issue pagkatapos ng ilang buwan. Kailangang mayroong managot sa mga ito, mga kontratista, politiko at DPWH at iba pang empleyado ng gobyerno. Kung hindi, sa palagay niya ay magpapaulit-ulit lang itong mangyari sa bayan natin. Nais din niya na makakuha ng malinaw na kasagutan sa susunod na pagdinig. Hiniling niya na direktang tanungin ang mga contractors at ang opisyal ng mga DPWH kung totoo ba na a-advance ang ibang contractor ng hanggang 40% ng project costs sa mga congressman o politiko o kung anuman ang rate nito, kung totoo din bang may SOP o kickback para sa mga proyekto ng DPWH at paano ang hatian nila sa mga nakukuhang kickback. Naniniwala siya na walang aamin sa mga illegal na gawain pero kutob niya na magkakaroon ng isa na madudulas at magbibigay ng sagot na matagal nang hinahanapan ng kasagutan ng marami. Isa lang din ang nais niyang makita sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing ang makasama sa pulo. Hindi lang daw si Sara ang ipatawag, ang kanyang campaign spokesperson and DPWH project mastermind na walang iba kundi si Curly Great Pacific Diskaya dahil mas mukha raw may mas alam ito sa mga isasagot sa mga senador. Dagdag din niya, base sa mga documents, records at sarili nilang salita ang mga pagbabatayan ng mga inaccuracy sa sagot na binitawan ng Senado. Aniya, tandaan sana nila na under oath ito sa Senado, sana sa susunod ipatawag din hindi lang si Mrs. kundi pati ang mastermind. May truth and justice prevail. Malakas kasi ang paniniwala niya sa marami na pang dapat matuklasan sa grupo ni Diskaya at pati na rin sa system asshole. Kaya naman ang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At yun na nga mga katrendy. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.